Genesis chapter 13, verse 1 hanggang verse 10. Ayun po ang mga kasama namin sa aming Bible study. Para lahat po tayo ay may bahagi, magbasa po tayo ng tagdadalawang verses. Ito po, Brother Resty, verse 1 hanggang 2. Genesis chapter 13, verse 1. Mula sa ito, si Abraham ay naglakbay ng kahilagang patungong Negev, kasama ang kanyang asawa at pamangkin si Lot. Dala ang lahat niyang hari-harian. Verse 2. Mayaman na noon si Abraham. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka, at marami na rin siyang natipong ginto at pila. Verse 3 hanggang 4. Verse 3. At nagpatuloy si Abraham ng kanyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Bethlehem, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Hai. Verse 4. Sa dako ng dambana ng kanyang ginawa roon ng una at sinambitla doon ni Abraham ang pangalan ng Panginoon. Verse 5. Si Lot na lagi kasama ni Abraham ay maraming na rin tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Verse 6. Hindi pa ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayop. Verse 7 to 8. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abraham at ang mga pastor ng hayop ni Lot. At ang Danilo at Ana, Terestio ay nanirahan doon sa lupain. Verse 8. At sinabi ni Abraham kay Lot, pinamamaling ko sa iyo huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw, ako at ang mga pastor mo at mga pastor ko sapagkat tayo ay magkakapatid. Verse 9. Verse 9 hanggang 10. Ang mabuti maghiwalay tayo, piliin mo ang dakong gusto mo, at doon ako sa kabila. Verse 10. Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar, ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nooy hindi pa natutupok ng Sodom at Gomorrah. Pagpalaan ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita at ang pag-aaral natin sa gabi po ito. Ang pag-aaralan po natin, mga kapatid, ay ang kahalagahan ng tamang desisyon o tamang pagpili. Kasi sa mga desisyon na gagawin po natin, kapag tama ang naging desisyon natin, we will reap a blessing, aanin po tayo ng pagpapala. Pero kapag mali at nagkamali tayo sa mga desisyon at pagpapasya na ginawa po natin, ang consequences nito, maaaring habang buhay. Diba? Okay. Pag-aralan natin sa gabing ito ang isang taong matuwid na dahil sa pagkakamali niya sa desisyon at pagpili ay nagsuffer po siya, hindi lamang po siya, pati ang kanyang pamilya. Yan po ay si Lot. Sino po si Lot sa ating nabasa? Sa ating pong nabasa, si Lot ay pamangkin po ni Abraham. Pamangkin niya. Ibig sabihin, tiyuhin ni Lot si Abraham. Dumating po yung panahon na pinagpala ng Diyos si Abraham dahil palaging kasama-sama si Lot, pinagpala rin si Lot at kapwa po sila yumaman. Dito po sa nabasa po natin, parehas na po silang maraming alipin, marami na po silang tauhan. At dahil po sa masikip na yung pastulan, di ba? Masikip na yung pastulan, nagkaroon po ng
humantong po sa pag-aaway. Siyempre, parehas nagsumbungan sa mga amo. Tama po ba? Yung mga tauhan ni Abraham, nagsumbong kay Abraham. Yung mga tauhan naman ni Lot, nagsumbong kay Lot. At sila ngayon ay haharap sa isang desisyon na makaka-apekto sa kanilang kinabukasan. Yan. Mga kapatid, sa gabi ito, pag-aralan po natin yung mga desisyon na kapag hindi na naging maingat, ay makaka-apekto hindi lamang sa pangkasalukuyan natin, maging sa ating kinabukasan. Una, mag-ingat ka sa pagpili mo sa iyong mga kaibigan at iyong mga kinakasama. Choosing your friend. Sabi nga ng isang kasabihan, sabihin mo sa akin kung sino yung kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. May mga pagkakataon dapat din ang mga magulang ay tinitignan, pinag-aaralan, tinatanong yung mga anak kung sino-sino yung mga kasama nito at mga kaibigan nito. Lalo-lalo na po ang mga kabataan ngayon ay napakadaling ma-impluwensyahan. Hindi nang mabuti, hindi nang masama. Tama mo ba? Kaya sa ating mga anak, dapat tinitingnan din natin kung sino yung kanilang mga sinasamahan. Tama mo ba? Kapag ang kaibigan ng mga bata ay palaral, sigurado ang anak mo rin ay palaral. Pero kapag ang kaibigan kasama ng anak mo ay lakwatsero at lakwatsera, ganun din ang iyong mga anak. Maaaring ganun din. Tama. Iyong anak. Sa Bible, mga kapatid, ay puno-puno ng papaalala na yung mga kabataan ay dapat pipili rin ng mga kaibigan mo. Meron nga akong biniro na kabataan dito. Kung sasamahan si Mika, pag sinamahan mo si Mika, ang lakas ng influensya niya, ikaw na maingin, hindi ka na mag-influensya. Sabi ko, naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Kapag ang mga kaibigan mo, mabisyo, mabarkada ng anak mo, ay baka makita mo yung anak mo, gano'n lang ang ginagawa ng kanyang mga kaibigan. Diba? Importante na pumipili tayo, namimili tayo ng mga kaibigan ng mga anak natin. Pangalawa, choosing your mate. Minsan dapat nakikialam din ang magulang kung sino yung girlfriend, boyfriend at pakakasalan ng kanilang mga anak. Kasi mga kapatid, gusto mo bang maging biyanan ng demonyo at tumira ka sa impyerno? Kapag ka ang mangasawa ng anak mo ay ngayon pa lang, kita-kita mo na napakaraming bisyo. Mas mahal niya yung bisyo niya kaysa sa anak mo. Naintindihan po ba natin? Mag-iingat din po tayo sa pagpili. Alam niyo mga kapatid, dapat ang mga anak hindi binabaliwala yung payo ng kanilang mga magulang. Kasi napagdaanan na ng kanilang mga magulang yung pagdadaanan pa lang nila. Napakaraming mga bata ngayon na ang bilis magdesisyon, ang bilis magpasya. Kala siguro masarap at maganda yung mag-asawa. Nung nag-asawa na, gusto niya ulit maging dalaga at binata. Yung anak, iniwan sa kanyang mga pamilya.
Naiintindihan po ba natin? Kanina binabasa ko yung isang libro na para daw maging masaya at maganda ang pagsasama ng mag-asawa, dapat daw kahit pa paano nakabukod. Sa sarili. Kahit maliit lang pasimula, hindi kahit hindi bugalo, pero kahit na. Ang hirap yata na mag-aasawa ka, kasama mo yung nanay mo, kasama mo yung tatay mo, tapos sa pamilya yun, gusto mo maging reyna, eh nakikisama ka lang, gusto mo maging reyna. Ang reyna doon, yung tatay ng anak mo. Hindi ka pwede maging reyna doon. Magiging reyna ka kapag nakaseparate kayo. Ikaw na yung reyna.